Amen. Ito ang Panginoon sa kanyang biyaya. Sa kanyang pagkakataon. Pwede na ako siguro hindi mag-microphone. Narinig naman ako dyan sa ito. Okay? Okay, sa naman. Ganun ba? Okay. Yan. So, dahil lang sa mga kahabagan ng Panginoon, iniligtas tayo ng Panginoon. Okay? Lahat tayo guilty sa harapan ng Panginoon. And it's no wonder that in the book of Romans chapter 12, ang sabi niyo doon, by the mercies of God, I beseech you therefore, that you present your bodies, sabi niya, as holy, as sacrifice, okay, upang makapaglingkod tayo nakapalambahan sa ating Diyos. Okay, so last night, we discussed about the men, okay, in the church. Okay, so, yan natin ng differentiation, yung iba't ibang uri ng mga kalalakihan sa church. Okay? Ngayong umaga, ang pag-aaralan natin dito sa ating paksa is deacon's responsibility. Okay? So, before we go on, doon sa responsibilities ng men, ay mahalaga din na maunawaan natin kung ano yung ibig sabihin ng diakono. Okay? So just before we go on, shall we pause for a moment in prayer. Once again, Heavenly Father, we come before your presence, thanking you so much for the great salvation we have in Christ Jesus. It is all because of your grace and your mercy that you saved us. And Father, because you have saved us, it is but proper for us to present our bodies as living sacrifices, and that we present our lives and our abilities that you might use it for your honor and your glory. Father, we commit this time together, that you will give wisdom to your servant as he shares the principles of the word. Oh, that you will give us a humble mind and a teachable spirit, that we might understand by heart the principles of your word and apply them in our personal lives and in our ministries. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so very basic sa ating pag-aaral. Okay? We go to definition. Mahalaga po yung definition of terms sa ganitong mga pag-aaral. So, una, titingnan natin yung definition ng salitang deacon. Okay, yung salitang deacon is a transliteration. Alam na natin yon. Okay, transliteration. Kapag sinasabi natin transliteration, kung ano yung pagkakasulat doon sa original niyang salita, halos pareho doon sa pagkakasalin sa Ingles. Okay? So yung salitang deacon ay nanggaling siya sa salitang diakonos. Diakonos. Yan yung deacon. Pag sinasabing diakoneo, yan yung action. Yan yung gawain niya. Okay? So basically, ang salitang deacon, ang ibig sabihin ay servant. Okay, nilagay ba natin dyan? Hindi ayaw pa niyang lumabas. Okay? Yan. Okay. Servant. Okay? General. Servant. Attendant. Okay? So kapag yung salitang attendant, katulad yan, kapag kumakain tayo sa restaurant, mayroon mga attendant.
Okay? Mayroong mga waiters. Okay? In reality, yung kanilang katayuan doon, sila ay mga deacon, mga diakono. Okay? Ang isa rin na nasalin is yung associate. Okay? Pag sinasabi natin associate, assistant. Okay? Ang ibang pagkakasalin sa bagong tipan ay yung salitang minister. So, minister. So, hamon din siya doon sa salita na servant, minister. So, minsan pag iniisip natin ang minister parang nagdoon sa taas. Ito ay, kung tingnan natin sa scriptures, yung minister, siya yung utosan. Okay? Ang servant na ibang pagkakagamit sa Biblia, mayroon tayong ibang mababasa na, halimbawa si Apostle Paul, sabi niya, Paul, a servant of Jesus Christ. Kalimitan na ginamit ni Apostle Paul doon is yung salitang dolos. Dolos. Yung salitang dolos, ibig sabihin noon ay slave. Bond slave. Pag sinasabing bond slave, nung kapanahon na iyon ay yung mga slaves o mga alipin na sila ay itinuturing hindi tao. Itinuturing sila na bilang property. Okay? Kaya nung unang panahon, nung isulat ito, sa kanilang mga palengke, hindi lamang pagkain ang binibenta. O mga alipin, mayroong slave market. So magkakaroon ng highest bidder. Kaya yung servant, yung slave, pwedeng gawin ng kanyang amo kung anong gusto niya sa kanya. Walang sweldo yun. Oo. Ang servant na isang slave na pagkagaling sa Bible ay ang binibigyan ng emphasis, yung relationship ng servant sa kanyang master. So it is a master-servant relationship. Okay? Ang deacon, as a servant, okay, ang emphasis is yung servant in relation to his work, in relation to his service. Okay? So it is not yung office, yung binibigyan ng diin, kundi yung kanyang performance. Okay? Yan. Ang salita na ito, na deacon, ay nanggaling siya sa isang salita, dioko, hindi ko na ata iniligay yan. Nilagay ko ba? Ayun, dioko, yan po yung kanyang root na pinanggalingan, na ang ibig sabihin ng salita na ito is to hasten after. Okay? To pursue or errand. Okay. Ibig sabihin, itong servant na ito, kapag siya ay inutusan, ay siya ay listo, nagmamadali na kanyang gampanan o gawin yung ipinagagawa sa kanya. Okay. Concentrated siya, nakafocus siya na upang tuparin. Okay. Errand. Alam natin yung errand, ano? O gawin mo ito. Okay. Puntahan mo ito. Diba? So, errand. Okay, katulad ng punta na tayo sa restaurant. Diba? Kailangan natin ng tubig. Taas mo lang kamay mo. Ano po yun? Isang basong tubig na, ay kaya mo naman pumuntang kumuha ng tubig. Hindi uutusan pa yung tubig.
Right? Bakit? Kasi yun yung kanilang role. Diba? Okay? So, dito sa patatlo, nilagay ko dyan na ang isang deacon is a servant in relation to his work or their work. Okay? So, very important ito na maunawaan ng bawat kalalakihan sa iglesia na kapag sila ay nainumina, sila ay nahalal sa iglesia bilang mga deacon, yan ang ibig sabihin ng pagiging deacon. Okay? At doon sa mga naninilbihan na, naglilingkod na sa church bilang mga deacons, yan yung ibig sabihin ng deacon. Okay? So bakit kung titingnan mo natin dito, pangkalahatan, ang mga diakono, sila po ay mga associate, sila ay mga attendant, sila ay mga katulong ng iglesia sa pamamagitan ng pastor. Okay. Makita natin yan originally doon sa aklat ng Acts. Okay, alam na natin yun, hindi na natin siya babalikan. Okay? Ikalawa natin, tingnan natin the designation of deacons. Okay? Sa Biblia, madalas o maraming beses na ginamit yung salitang deacon. Ang pagkakasalim sa Biblia, hindi salitang deacon, kundi ang ginamit ay servant or the word minister. Okay? So kung mayroon mo kayong Biblia, buksan po ninyo doon sa aklat ng John chapter 2. So turn your Bibles to John chapter 2, verse 5 and verse 9. Ito ay doon sa paggawa ni Jesus Christ ng kanyang miracle. Di ba? Yung water into wine. His mother said unto the servant, whatsoever he said unto you, do it. The word servant came from the word diakono. Okay? Hindi dolos, kundi diakono. Okay? Verse 9. Sabi niya dito, when the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants, diakono, which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom. So, sino itong mga servants na ito? So, I call them in this study as the domestic servants. Kung sa ating kapanahonan, mga katulong, mga kasambahay. So, ang tawag sa kanila noong panahon na iyon, deacon. Okay? Assistant, house help. Now, go to the book of Romans chapter 13 and verse 4. Romans chapter 13 and verse 4. For he is a minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, avenger to execute wrath upon him that doeth well. Ano itong pinatutungkulan dito sa Romans chapter 13? Government officials. Okay? Ang tawag naman, pagkakasali naman dito, imbis na servant, minister. Okay? Kaya minsan na naririnig natin sa mga politiko, nagsisimula na natin marinig yun. Di ba? Mga lingkod ng bayan, sabi nila. Pero imbis na sila ay uutusan, sila yung nag-uutos. O di ba? So dito makita natin na yung mga civil servants or civil officials, ang tawag sa kanila sa Bible ay mga deacons. Okay?
So maganda yun na maintindihan ng ating mga opisyalis, ano? Magsimula sa barangay official, sa munisipyo, o di ba? Ayan. So ang tawag din sa kanila ay mga deacon. John chapter 12, verse 26. So go to John chapter 12 and verse 26. Sabi niya dito, if any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Yung salitang servant or my servant came from the word diakonos. Sino ito? Tumutukoy sa mga tagasunod ni Jesus Christ. Or simply, mga believers, mga mananampalataya. So in other words, every believer in Jesus Christ is a deacon. Diba? Lahat ng mananampalataya ay mga lingkod ng Panginoon. Oh. So, very interesting na makita natin na ang mga diakono pala hindi lang yung mga nahahalal, kundi lahat ay lingkod ng Panginoon. Yan. Okay. Ano pa? Buksan ninyo sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3 and verse 5. 1 Corinthians chapter 3 and verse 5. Sabi niya rito, who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. The word minister came from the word deacon. Who is Paul? Paul, an apostle. Ano ang ibig sabihin ng apostle? Sent one. Di ba? Isinuko, inutusan. Okay? Sino si Apollos? Isa siyang preacher, isa siyang missionary. Isa siyang teacher. Okay? Sa makatwid, lahat ng naglilingkod sa Panginoon, they are deacons. Kanino silang deacons? Deacon sila ng Panginoon. Okay? O ano pa? Punta tayo doon sa Philippians chapter 1 and verse 1. Philippians chapter 1 and verse 1. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, which the bishop or with the bishops and deacons. Now notice, yung servant doon came from the word deacon. Okay? So yung mga naglilingkuran sa iglesia, okay, natawag na deacons. Romans 15 and verse 8. Romans 15 and verse 8. Sabi niya dito, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promise made unto the fathers. The word minister, referring to the Lord Jesus Christ, came from the same word, deacon. Ba si Jesus Christ pala, deacon din. Ano yung definition natin dun sa deacon kanina? To hasten an errand. Oh. Sa aklat ng John, sabi niya doon, sinugo. God so loved the world that He gave His Son. And then, is that in chapter 18 or chapter 20? As my Father has sent me, even so send I you. So, ibig sabihin, itong salita pala na deacon ay napakalawak. Hindi lang siya tumutukoy doon sa mga
ating inihahalal kung tayo ay naghahalal ng mga diakono sa ating iglesia. Okay? Ngayon, ano yung kanilang distinct qualification? O kagabi, ang pinag-aralan natin yung men. O. So magkaroon ngayon ng kaibahan yung qualification, yung katangian ng men. Ngayon naman, yung specific na katangian ng mga diakono. O. Hindi na natin paghabain, pero titingnan lang natin. No? So una, ang sinasabi nga niya dyan, ang mga deacons, mapapansin ninyo na ang qualification ng deacon is similar with that of the qualifications of a pastor. Okay? So napakataas po ng kaniyang qualification. So ang una na makita natin dito, sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3, okay, for the sake ng ating pag-aaral ay titingnan natin ito. Okay, sabi niya dito, verse 8, likewise must the deacons be grave. Pinaliwanag na natin yan kagabi. O, yung mga diakono ay sila ay mga seryosong Kristiyano. So kung hindi seryosong Kristiyano, ay ibig sabihin, kung titingnan natin dito sa aklat kasi ng 1 Timothy chapter 3, ito na yung office. Pag sinasabi natin dito sa particular na pag-aaral na ito, mag-shift tayo hindi doon sa general na kahulugan ng deacon, kundi ang deacon referring to an office in the church. Later on, makikita natin yan. I think that is in verse 11 if I am not mistaken. Okay, 11 ba? Okay, sabi niya na kanilang gampanan yung kanilang tungkulin na mayroong kaayusan. Okay? So, ano ang ibig sabihin na ang diakono ng iglesia ay grave, serious, committed. Okay. So, tanungin natin sa sarili natin, okay, sa anong parte na ang isang diakono ay siniseryoso niya yung kanyang pagkadiakono? Ang isang tanong, doon sa mga diakono, regular ba yung ating quiet time? Kapag sinasabi natin quiet time, yung hindi lang tayo tahimik, nagdi-devotion ba tayo? Nagbabasa ba tayo ng Bible? Araw-araw. Lalo sa pastor, ano? Sino sa inyo ang mayroon program ng Bible reading every day? Meron? Kay purihin ng Panginoon. Okay? I have made a commitment for the last couple of years to read the Bible at least once a year. And you can do it. I'm reading the Bible at least 5 chapters a day. Wala pa pong 30 minutes yun na basahin mo yung 5 chapters. Today is March 29, right? And I have just read this morning up to Psalm 60. I am already in the book of Psalms and it is only March. So I'll be able to read the whole Bible wala pang December. Okay? So when you read the scriptures, hindi naman kailangan na lahat 5 chapters. Maaaring mga 1 chapter at 2 chapters. And then, there are passages in the Bible that will catch your attention. And then you pause. And you ask questions. Paano itong verse na ito apply to me?
Paano ko siya ipamuhay? So you ask questions. Di ba? Bakit? Bakit mahalaga yun? Kasi sabi niya kung sa aklat ng Peter, is that in 1 Peter, sabi niya, be ready to give an answer to every man who asks you a question about the hope that you have in Christ Jesus. Okay? So, ibig sabihin, ang isang diakono takes into serious consideration his personal spiritual life. Okay, another question. For the last year, okay, how many Sundays have you attended worship service? Okay? How many worship service na ikaw ay nag-attend na hindi ka late? Kulit ni pastor, ano? Oh. Kasi maaari kang nag-attend, late ka naman. I had made a commitment to the Lord many, many years ago. Probably that was in the late 80s. Nakatira ako sa likod ng church, parsonage. Just only 3 steps na sa pintuan na ako ng church. Kasi sa likod ako eh. Oh, may pinto sa gilid. Okay? And so one morning, I was in my shorts, I was in my sando, na aking binubuksan yung chapel. Okay? Ang simula pa naman ng aming Sunday school was 8:30. Okay? So I was opening the windows, doors, and all of that. Nakita ko yung member, Sunday school teacher. He was already coming. Talagang dali-dali ako na tapos pumasok ako, nagbihis ako. Ngayon, ang sabi niya, nung nag-usap kami, nagtatrabaho ako sa gobyerno. Sa Victoria ito, sa Mindoro, sa Calapan pa siya, nag-opisina. Clerk of court siya. So sabi niya, at 7, nakahanda na ako, sasakay na ako ng jeep na papuntang Calapan. So sabi niya, if I can go to office that early, sa government office, why can't I prepare on Sunday sa gawain ng Panginoon? Kaya sabi niya, I made a commitment, 7 o'clock, kabihis na ako, pupunta na ako sa church. Sabi ko, pambihira. Ito, member ng church, na yun yung kanyang commitment, ay medyo malayo-layo din naman yung bahay nila sa church. Ako nasa likod lang. Mauunahan pa niya ako. Ang yabang-yabang ko, ayaw ko nga magpatalo dito. So from that time on, I made a commitment that I will be in church not later than 30 minutes before. 1 hour to 30 minutes, I will already be in church. And I just praise God, we are still doing that until today. If there is one thing that we value at saka ang aking asawa, we go to church as early. One reason, minsan pagdating ko sa church, oy, mayroong kailangan ayusin. Oy, saan na yung, maraming oy. So kapag huli ka na nasira na yung espiritu. Di ba? So, when we take our Christian life and our ministry seriously, okay, we need to review yung ating commitment sa Panginoon. So, deacons are to be trained, to be serious. Number 2, sabi niya dito sa talata natin, okay, we are in verse 8, sabi niya dito,
Not double tongue. Ano ibig sabihin ng double tongue? Ha? Pag sinasabing double tongue, sinungaling. Meaning, deacons should be honest men of the church. Okay? Maraming nagsasabi that honesty is the best policy. I disagree. Okay. I disagree that honesty is the best policy for Christians. Ay, ano? In other words, in Christianity especially, if you are in a position in the church, there is no option. Pag sinabi mong best policy, ibig sabihin kasi may option ka pa eh. Tama ba? Ibig sabihin, for Christians, for any serving the Lord, honesty should be the only policy. Only. You are bound to be honest before God and before God's people. With your work, with your service. Okay? So sabi niya dito, nag-double tongue, truthful. Okay? Sober, napag-aralan na natin yon. Okay? Ano pa? O sabi niya dito, holding, o ito, not greedy of filthy lucre. Ano yung greedy of filthy lucre? I call this sa pag-aaral natin, not covetous or selfless. He is not after ano ang matatanggap ko, ano ang kapakinabangan sa akin kung mag-serve ako as a deacon. Mayroon ba akong mapapala dyan? Kapag sinasabi natin ang bagay na ito, it has something to do with material things. Anong privilege ng deacon? Materially, financially. Sa inyong mga church, mayroon natatanggap ang inyong mga diakono. Di ba? Ni palakpak ko lang. Of course, sa amin naman pagdating ng ng January, tapos ang aming eleksyon, o mayroon mga dating deacons o officers na hindi sila nahalal sa taon na iyon, nagsasabi naman kami ng appreciation sa kanila. Thank you. O, di ba? Kasi sometimes, yung paglilingkuran natin sa Panginoon ay, walang kapalit. Maglingkod ka kasi kinahabagan ka ng Panginoon. I remember doon sa pinagpasturan ko sa Mindoro, itong member na ito, hindi po siya nakatapos ng elementarya. Okay? Grade 5, hindi pa niya natapos. So magbubukid siya. Okay? So tinuturuan ko sila dati na magmensahe. Sabi niya, Pastor, alam mo naman hindi ako nakapag-aral, anong gawin ko? Okay, ganito gawin natin. Gagawa ako ng outline. Okay, major outline, secondary outline. Ikaw na ang magpaliwanag. And then nagkaroon ng project sa Calapan, yung church building. So tanong ng mga tao doon sa sa Victoria, magkano ang sweldo ninyo doon? Ang sabi niya,
Hindi nila kami sinusilduhan kasi nagbabayad pa ho kami ng utang. Hindi nakukulat yung kausap. May utang kayo, na Pastor Ibanez? Kaya wala kayong sweldo. Matapos nga yung kanilang mga pagtatrabaho, ang binigay sa kanila ng kapatid ko, isang martilyo. Sumunod na project, metro. Ayun, yan ang sweldo nila. Ang ibig niyang sabihin, yung kaligtasan namin ay utang namin sa Panginoon. Kaya maglilipod kami kahit walang bayan. So dito, yung hindi magtrabaho, hindi lang sa mayroon makukuha in return. So sabi niya dito, ay not greedy of filthy lucre. Eh kung mayroon naman ibibigay ang church, why not? Diba? But any servant of the Lord should not be after doon sa material or financial na benefit. Okay? Ano pang sabi niya dito? Holding the mystery of the faith in pure conscience. Okay? Anong ibig sabihin? Sound in faith. Okay. Pinanghahawakan niya, pinangangalagaan niya, yung pananampalataya. Ang ibig sabihin nito, ang mga naglilingkuran ng mga diakono sa iglesia ay nag-aaral din ng salita ng Diyos. Maliban sa Sunday school, maliban sa worship service, ako'y natutuwa na nandito kayo. Oho. Natutuwa ako na nandito kayo. Kasi ibig sabihin, pinahahalagahan ninyo yung pag-aaral ng salita ng Diyos na upang lalo pang ma-enhance yung inyong paglilingkuran sa Panginoon. Okay. Mayroong anim na principles to be able to grasp ang salita ng Panginoon. Ginagamit namin itong daliri natin. 5 daliri. Hinliliit, listen. Okay? Are you listening? Natatandaan mo si Pastor Huyo noon pag nag-preach. Do you hear me? Ginagawa pa niya yun ngayon? Do you hear me? So listening. Because sometimes we fail to listen. When the Bible's concept of listening is not simply listening by the ear. Listening to understand and obey. Do you know that the word obey in the scriptures came from the word hear? Oo. Paano ka mag-obey sa hindi mo narinig at naintindihan? So listen carefully, listen to understand with the purpose of obeying, doing. So the things that you heard, you read them. Meaning, when you come to church, the things that you have heard sa sermon, sa Sunday school, when you get home, you read. Okay? Read the lesson, most especially read the scriptures, the verses. Okay? After reading, study. Do not simply listen, do not simply read, you study. When you study, you use pen and paper. And the things that you have studied, you memorize them. And the things that you memorize, you meditate on them. You cannot meditate on something that you did not remember, you did not memorize. And the things that you have been meditating on, you apply them. When you apply them,
it is only then that you have grasped the truth of the Scriptures. So the things that we are studying dito, okay, we listen, pinipicture ninyo, nagno-note kayo, at pagkatapos niyan, tapos na. Hindi. Pagdating nyo sa bahay, you go back to your notes. Okay? For personal enrichment. Okay? So bilang mga, I really would like to challenge ang mga men to study the Scriptures, attend Sunday school regularly, okay, punctually, learn as much as you can, okay, so that in turn, you can share those principles. Mauna sa inyong pamilya, inyong kamag-anakan, mga kaibigan, mga katrabaho. Okay. Yan. And then, sabi niya dito, blameless. Ano itong blameless? Pag sinasabi ng Scriptures na blameless, it is not perfection. It is not sinlessness. The word blameless, ang ibig sabihin, above reproach. Pag sinasabing above reproach, you are above other fellows, other believers. Pag pinag-uusapan ang magandang testimony, nandun ka sa taas. Pag pinapag-usapan ang katapatan, nandun ka sa taas. Okay. Pag pinapag-usapan ang paglilingkuran sa Panginoon, nandun ka sa taas. Okay. Yun ang ibig sabihin ng blameless. Okay. Above reproach. Ano pa? Verse 11. Even so must their wives be grave. So yung mga diakono pala, dapat yung kanilang mga asawa, seryoso din. Mga tapat din sila sa Panginoon. Tapat sila sa kanilang pananampalataya. Okay? Ayan. O next, ano pa? Sabi niya dito, yung kanilang mga asawa, hindi sila mga kismusa. No, not slanderers. Ibig sabihin, yung buhay pananampalataya ng kanilang mga asawa ay matitino. Okay. Sabi niya, sober, faithful in all things. Napakahalaga na qualification ng isang diakono. Sa makatwid kung mayroong diakono, ang asawa niya ay kismusa, yun ay magdi-disqualify sa kanyang asawa. O ano pa? Ito, napakaganda. Let the deacons be the husbands of one wife. Mayroong diakono na dalawa ang asawa, hindi pwede. Ito, isa. Ruling their children and their own houses. Ibig sabihin, ang mga diakono should be good family leaders. In all aspects of the family. Okay? And may I just qualify that? Let me make a qualification na yung mga anak nila ay under the roof. Kasi yung mga anak mo, pag wala na sila sa puwede mo, wala ka ng control doon eh. Tama? So kung sila ay sa iyong puwede, dapat yung mga anak mo, sumusunod sila sa iyong leadership. Okay? In fact, mayroon pa siyang sinasabi doon sa pinag-aralan natin kagabi, ito naman kaugnay sa mga kalalakihan. Pero ito ay applicable din pagdating sa mga diakono. Dito sa chapter 1, nasaan na yun? Mayroon siyang binanggit dyan. Saan ba yun? Sinulat ko ba?
Okay, so Titus chapter 1, verse 5 and verse 6. Okay, verse 6. If any be blameless, tumutukoy na kasi ito doon sa presbyteros. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, yung faithful children, mananampalataya sila, tapat sila sa Panginoon, not accused of riot or unruly. So, napakatindi pala ng qualification ng isang diakono, no? Ganon din sa mga papastor. Okay? So, kasi ang ano niya dito, ang logic, kung yung deacon, hagipin ko na yung mga pastor, kasi mayroong mga pastor dito eh. Kasama na ako doon. Kung ang deacon o pastor, hindi niya kayang pangunahan yung kanyang pamilya, paano niya mapapangunahan ang iglesia? O di ba very rational siya? So, napakahalaga po yung testimony, no, ng naglilingkod sa Panginoon, yung tinatawag natin na domestic, yung kanyang pamilya. Yan. Okay. Pupunta tayo ngayon doon sa duties. Okay. Unelected. Di ba, unelected? Di ba, nabanggit natin kanina yun? Di ba? Yung domestic helpers, yung sa government, di ba? Yan. Yan ang tinutukoy natin dito. Oh. Kasama dito, I think, si Phoebe. Doon sa Romans chapter 16, verse 1, if you would turn quickly doon sa Romans chapter 16 and verse 1, ang sinasabi niya dito, I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church. The word servant, nanggaling sa salitang deacon. Pero feminine. Kasi si Phoebe, babae. O so mayroon diakonisa pala sa aklat na sa Rome. Oh. Mag-elect ba tayo ng babae ng diakonisa? Pastor Bernie, mag-elect na ba kayo ng babae na deacon? Hindi. Ay bakit dito sa Romans chapter 16 ay mayroong diakonisa? Yeah. Okay. So, ibig sabihin, no? Ibig sabihin, hindi ka lang maglingkod sa Panginoon kasi mayroong kang office, mayroong kang position. Ha? Eh, hindi ako yan. Hindi naman ako officer eh. Hindi. Diba? Sabi nga natin kanina, doon sa John chapter 12, lahat ng mananampalataya kay Kristo ay mga diakono. Oh, yan. So, itong mga unelected, they would simply assist. In fact, maraming mga members sa church, wala silang office, but they are very willing to help. It is only for us na sa leadership to give them, to delegate them a task. Ang minsan na sinasabi ko sa church, pag hindi kayo mag-volunteer, i-volunteer ko kayo. Okay? Ano pa ang ibang form of service? Dito pa sa atin, sa Benguet, pag mayroon mga bahay, bagong sasakyan, ay kanilang pinapabasbas kay pastor. Ibig sabihin, dinidedicate nila yung bahay, yung mga sasakyan. Ginagawa ba nila dito? Hindi. Sa ibang lugar kasi, kapag mayroong bagong sasakyan na nabili, pag sinasabi kong bagong sasakyan, not necessarily brand new, nakabili sila na, Pastor, pwede ba ninyo ipag-pray o nabili namin sasakyan?
So minsan, bago ako mag-pray, ito bang sasakyan na ito ay pagagamit ninyo sa church? Siguro talaga si pastor. Kung kailangan ng church, ipapahiram ba ninyo? Ididikit na sa Panginoon, tapos ayaw nilang pahiram sa church. O diba? Umukuti na yung magsiguro. Para masigil mo sila. Kapatid, pwede ba natin gamitin yung sasakyan mo? Kung sabi niya, pwede ba nilipid mo yan sa Panginoon? When I was pastoring Buyagan at ginagawa yung third floor, there was this believer, dinala niya yung sasakyan. Sabi niya, Pastor, habang ginagawa ang project na yan, nandiyan yung sasakyan. Sabi ko, kapatid, nasaan yung OR at CR? Sisiguro talaga si Pastor, no? Sabi ko, kasi pagkatapos niya, ibebenta ko na yan. So, habang duration ng gawain, doon. Yung isang member, hakot kami ng sasaitan ng hollow blocks. Ilang libo yun. Kapatid, mag-crudo tayo. Sabi niya, Pastor, may crudo na ho yan. Yung tatay ni Dexter, dala niya lahat ng gamit. Mixer, yung mga bench press, yung kanyang mga welding machine, lahat. Dala sa church, duration ng project, nandun ang kanyang gamit. So, dito, makita natin, kahit you do not have to be an officer, you can serve the Lord because you are to be a pattern of good works. Okay? Ngayon, puntahan natin yung elected officers. Okay? Verse 13. Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 3 and verse 13. For they that have used of the office of a deacon well. They used the office of the deacons well. So ito ay tumutukoy doon sa mga nahalal na mga diakono sa iglesia. Meaning, kanilang inampanan ng buong inam yung kanilang pagiging diakono na elected ng church. Siniseryoso kanila yung kanilang pagiging diakono. Okay? Anong sabi niya dito? Well, purchase for themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Pag sineryoso nila yung kanilang paglilingkuran bilang mga diakono, sila ay magtatambo ng confidence, magandang testimony. Okay, so they are to serve well, sincere in their assigned task. Okay, kung bumalik tayo doon sa aklat ng Acts, ano yung task nila? It is to serve tables. Okay, sa inyong mga churches, sa mga represented na churches dito, ano ang task o trabaho ng mga deacon sa inyong mga iglesia? Ha? O alam ko yung iba dito sa Benguet, yung ibang mga deacon, pinapupunta sila ng church ng pastor sa kanilang outreaches. Tama? Ano pa? Nagdi-distribute ng Lord's Supper element during Lord's Supper Sunday. Okay? Ano pa? Sino sa inyo ang mayroon mga bylaws? Constitution and bylaws? Kayo. Sino pa? Yon. Anong nakalagay sa inyong constitution and bylaws
na job description ng mga deacons. Okay, of course, hindi ninyo matandaan yun. Okay. So maganda ho yun na i-review ninyo when you go back to your churches, nasaan na yung bylaws natin. Okay. Number one, the Constitution and bylaws are very, very important because there are bases for church administration. Kung wala kayong bylaws, written bylaws, napakahirap ng pastor na gampanan yung kanyang administrative function. So, ang pastor dapat lagi na mayroon ng hard copy of the Constitution and bylaws. Ganun din sa mga diakono, dapat mayroon copy ng Constitution and bylaws. And if you may, pati po yung doctrinal statement. Okay? Okay ba yun? Suggestion ko lang yun sa inyo. Sa amin kasi ginagawa namin yun sa aming church. Okay? Yan. Kasi, doon sa mga bylaws, mga nakalagay po dyan, alam ko yung sa buyagan. Kasi, nung dumating ako sa buyagan, yun yung panahon na nire-revise yung Constitution. Okay, so hindi ko alam kung na-revise na yun ulit. Okay? So, na-revise yun. So, mayroon akong idea kung ano yung nilalaman noong bylaws. Okay? So, nandoon naka-spell out kung ano yung responsibilidad ng mga deacons. Sa aming iglesia, sa Lingayen, mayroong 3 pangunahin na kanilang napasama doon sa kanilang job description. 1, they compose the discipline committee. Okay. So, ang system, ang pastor, kung mayroon isang kapatiran na gumawa ng hindi nararata, series of conversation, pag hindi pa nagkaigi, doon is ma-elevate siya doon sa deacons. Okay. Kung hindi pa nagkaigi doon, pupunta na siya sa church. And whatever recommendation ng Board of Deacons goes to the church, doon pa lang na magkaroon ng pag-uusap kaugnay sa disciplinary action ng isang member. Okay. So, ang deacons, they compose the discipline committee. Number 2, they compose the missions and outreach committee. Number 3, the deacons act as a pulpit committee in the absence of a pastor. Kung walang pastor, saka pa lang yung mga deacon na magiging pulpit committee. So kung mayroong pastor, hindi sila magfa-function as a pulpit committee. Sa amin kasing church, mayroon kaming Board of Deacons, mayroon kaming Board of Trustees. Ang Board of Deacons, ang kanilang role is may kinalaman sa spiritual aspect of the church. Ang Board of Trustees mayroong kinalaman sa physical and legal aspects ng church. Okay. Kasama ang finances doon. Yan. So mahalaga po na malaman ng mga diakono, ano yung kanilang role at ano man yung role na ibinigay sa kanilang Panginoon through the church, ay yung na kanilang magampanan na mayroong katapatan. In fact, sa aming bylaws, ay sila rin yung naatasan na magkaroon ng visitation, hindi lang pastor. Kasi kung ang pastor lang ang mag-visit, okay yun kung halimbawa, yung mga members
ay kukunti pa. Pero kung medyo marami ng mga members, abutin ka ng taon bago mo pa magbisita lahat. At ang ibang mga members, hindi sila mag-open up sa pastor. Ang danger ay kung ang ibang mga diakono nag-visitation, iba ng klaseng visitation, buo na pala sila ng grupo nila. Okay, nagkaroon na sila ng pagkukumpetensya doon sa kanilang pastor. Okay. So these things, they are very basic na mga gawain ng mga diakono. Pangatlo ay, parang sirang plaka ito, no? Support church services. These are very basic. So kapag ikaw ay isang diakono, no, sinusuportahan mo yung church activities. Hindi natin palawigin yun. Number 4, as much as possible, deacon should teach Sunday school. Teach Bible studies. No, which I think some of you are already doing. Okay. Now, of course, dito rin mag-interplay. Narinig na ba ninyo yung salitang shape? Sino sa inyo nakarinig na ng shape? Familiar kayo doon sa shape? Kung ito, lalong-lalo ito kay Rick Warren. Nabasa na ba niyo Purpose-Driven Church? SHAPE stands for spiritual gifts. Okay, for example, alam ba ninyo kung ano ang inyong gift? Spiritual gift. Di ba, meron siyang sinasabi sa aklat ng Ephesians, sa aklat ng 1 Corinthians chapter 12 to chapter 14, ganun din sa 1 Peter chapter 4, yung iba't ibang gifts. So, mayroon gift ng pagtuturo, ng pastor, and all of that. So, alam ba ninyo kung ano ang inyong gift? H stands for heart, meaning interest. What are your passions? What do you love to do? Okay? Because the things that we love to do, we can exercise that sa ating churches. A stands for ability. Anong kaya mong gawin? Okay. Yung kaya mong gawin, okay, for example, kaya mong magkarpentero. Pwede kapag may mong gawain sa church, karpentero. Mason, welding. Natutuwa nga ako dito sa inyong nung una na ako'y pumunta dito, kasi padalawa ko palang pumunta dito. Yung parsonage pang kahoy ang mayroon dyan. Kaya natutuwa ako na makita yan na nakakaganda. O diba? So ano yung mga kakayanan? O driver ka, kaya mo mag-drive. Diba? Abilities. So ginagamit mo siya sa paglilingkuran sa Panginoon. P stands for personality. Ano ang iyong personalidad? Ano ang iyong temperament? There are 4 basic personalities. Okay? Ang tawag natin choleric. These are the leader type. These are visionaries. Okay? Mayroong tinatawag natin na sanguine. Ito, napakamadadaldal nito. Okay? Mayroon mga melancholic. Ano ito mga melancholic? Ito yung mga introvert. Ito yung mga perfectionist. Phlegmatic. Ito yung strong sa relationship. Are you a kind of person who is strong in personal relationship? And do you realize that probably in your own families you have these 4 kinds of personalities? In the church, we have these 4 personalities. There are visionaries. Okay?
O maganda atang gawin yan Ano kaya kung gawin natin yan? Kung tanungin mo, paano natin gawin? Hindi ko alam. But they are visionaries. So what would you do? Sabihin mo kay melancholy, make an analysis. Okay? And then, share with me kung ano ang iyong proposal. Okay? And then sabihin mo kay phlegmatic, okay, pwede ka bang mag-organize ng team to do this? Ibigay mo kay something for promotion. Kasi madaldal siya, magaling magsalita. So you can create this team even in the local church. So there was a time, nagsabi ko sa isang church, can you do some kind of financial analysis? Ay, sabi niya, Pastor, I love to do that. So sabi ko, huwag ka ng financial analysis. Submit your recommendation. May naayos yung finances. So, you are giving these people ng opportunity to use yung kanilang expertise, yung kanilang interest, yung kanilang personality. Okay? Now, I'm not saying that I have already perfected that. No. Marami pa rin mga mintis, mga kapalpakan. I have a degree of visionary, being a visionary. I am a mix ng choleric and phlegma. Gawin natin, ano kaya kung gawin natin yan? Paano gawin yan? Hindi ko alam. Pero magandang gawin na ganyan, ganyan, ganyan. Anong plano niya? Hindi ko alam. Basta gusto ko dito yung pintuan, ganang bintana, anong itsura? Hindi ko alam. So what would I do? Mayroong engineer sa church, pwede ka bang bumubukuha yan? May nagtrabaho sa gobyerno na, anong tawag ng drafting? Pwede mo bang gawin yan? So dito, pwede natin na mabigyan ng responsibilities or ministries yung mga members ng church according to their giftedness. Okay? So yan tingnan kung bakit sa aming small group ministries, mayroon kami mga identify o mayroon silang passion, desire to teach. So give them opportunity to teach. Okay? Yan. So, serve as Sunday school teachers, okay? At ang pang-iba, support the pastor. So, supporting the pastor in general. So, kasama ko dun yung visitation, okay? Outreach ministry, you are helping the pastor. Okay? Noong nandoon kami sa kabayan ng mga pastor, yung mga speakers, sa kabayan ba yun o sa Luwakan? Sa Luwakan. Speaker doon ay si Pastor De Jesus, si Pastor Lipasana, si Pastor Ulysses. Okay. So sa kanila sa Amerika ay mayroon silang ina-assign na diakono sa kanilang iglesia to look after sa iba't ibang aspeto ng ministry. Okay. So kung nag-grasp ko yung concept, for example, mayroong diakono na sila yung namumuna when it comes to the outreach ministries or whatever. Okay. Concern ng church in its, and then mayroong pastor assigned to look after to the welfare of their pastors. Kasi multiple pastors sila. So, minsan kasi yung mga pastor, nahihiya sila
na sabihin yung kanilang mga pangangailangan. Okay. So mayroon, mix tayo dito, mayroon mga pastor. Okay. So ganito, tanungin ko kayo ng very candid na tanong. Dito sa atin, sa Benguet area, magkano generally ang binibigay na love gift, sweldo, honorarium, ano man ang tawag sa inyong mga pastor? Ha? Alam ba ninyo kung magkano yung binibigay ng inyong church sa inyong pastor? Ha? Magkano binibigay ng church sa inyong pastor? 14, 12. Isang church ba kayo? Sino pang tatanungin ko? Kayo po. May pastor kayo? Kayo po. Ay, pastor ko pala. Ikaw, magkano 18. Sino pa? Hindi naman sa tayo ay after 50 lucre, kundi ang sabi niya sa Bible, sabi niya, the laborer is worthy of his hire. Okay? The laborer is worthy of his hire. And sabi niya, kung ang iyong baka ay ginagamit mo doon sa iyong field, huwag mong busaran. And sabi niya, the worker that serves well, sabi niya, ay dapat mayroon siyang double honor. Okay? So, depende doon sa size ng ating churches. Wala namang pantay-pantay. Diba? Ang punto, ang primary na concern ng church sa kanilang income, kung matawag natin income, whether in cash or in kind, is to support the welfare of the pastor. Okay. So sa inyo dito na mga kalalakihan, mga diakono, ay ang pangunahin na iniisip na ng isang iglesia, yung pangangalagak sa pastor. Kasi kung mawalan ng pastor ang iglesia, napakahirap. Yun. So, yung support ng pastor. So, hindi ko alam sa inyo, maganda siguro yan. Okay? So, yung support ba ng aming pastor ay natutugunan yung kanilang pangangailangan. Hindi yung kanilang luho. Hindi yung luho. Hindi yung luxury. Kundi yung kanilang pangangailangan. Okay? So, napakaganda po yan na yung mga diakono, kanilang tinitingnan yun. Okay? Kasi nga po, ang mga pastor, nahihiya po yan, na magsabi, uy, dagdagan nyo naman, uy, bigyan nyo naman ako ng ating panggasolina. Hindi naman sasabihin ng mga pastor yun. Increase nyo yung ating love gift. Sa ating na pastor, in the past, yung mga pastors namin, mga missionaries, dagdagan natin ang love gift sa kanila. Maliban sa akin. Kasi ako ayaw ko kasi isipin yung mga members na self-serving. Kaya ko na i-propose ko na magdagdag doon sa aming mga workers kasi ako gusto kong madagdagan din. So, ginagawa ko in the past is dagdagan natin yung tinatanggap ng ating mga workers maliban sa akin. So, ilang pagkakataon yun,
Kasi hindi na, ano bang tawag doon? Hindi ko maintindihan. Oo. So, ang pasalamat ko sa Panginoon, nakuha na ng mga members ngayon yung concept. Kung paano sila mangalaga ng kanilang manggagawa. So, ang isang ginagawa namin ngayon sa aming church, kapag nagkaroon ng minimum wage increase, why dapat yung mga pastor may increase din? Ay, yung iba ang mga kung dyan, mayroong increase, bakit yung mga pastor walang increase? Kaya galing na mismo sa kanila. Tapos, siguro natauhan sila. Uy, ilang beses tayong nagtaas dito sa mga workers na ito ng kanilang love gift. Bakit si pastor hindi nga? Okay, nagdagdag naman sila sa akin. Hindi ko na tinanggihan. Ayaw ko nga tanggihan. Hindi nagdagdag nila eh. Salamat naman sa Panginoon. Okay? So, maganda sana na itong mga bagay na ito ay makita ng ating mga kalalakihan o kahit mga kababaihan sa church yung pangangalaga sa manggagawa. So marami kasing mga negative na aspeto kapag nawalan tayo ng pastor sa iglesia. Okay? Yan. Okay, punta naman tayo. So, maraming mga bagay kaugnay sa pag-support sa pastor, sa ministry, pwede tayong sumama sa kanila, so on and so forth, mga pangangailangan nila. Dirty life, ano dapat yung kanilang katuwaan? Okay. Number 1, in serving as a deacon of the church, dapat yung katuwaan ng isang diakono is to acquire kanilang paglilingkuran sa Panginoon ay ako. So, ito ay napakaganda na maging hangarin ng mga naglilingkod sa church, they be deacons or pastors. Okay? For all of us to acquire confidence, pag naglingkod ka sa Panginoon, ikaw ay na-appreciate yung iyong Christian testimony. Okay? And yung iyong paglilingkuran sa Panginoon, katanggap-tanggap, hindi lamang sa church, kundi higit sa lahat sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, study to show yourself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Our main objective is one day God will say, approved. Well done, O good and faithful servant. Okay. So, mga kapatid sa Panginoon, lahat po tayo mga diakono. So, maglingkod tayo bilang mga deacons. Yan. Okay? So, thank you very much dito sa pag-aaral na ito, kaugnay sa pagiging diakono. Okay? Mayroon akong naririnig. Actually, narinig ko na ito doon sa Kabayan, narinig ko rin doon sa Luwakan. Wala na ito dito sa topic ko, kaya isarado ko na ito. Na karanasan daw doon sa Amerika, hindi ko alam sa Pilipinas kung mayroon, na mayroon daw mga ibis na board of deacons, board of demons. Mayroon pa sa Pilipinas yun? O sa Amerika lang? But anyway, yan yung bilang kung bakit sinabi ko kanina na ang iglesia dapat pangalagaan niya nila yung kanilang pastor. At sa amin naman bilang mga pastor, pangalagaan namin yung aming pagiging pastor at yung iglesia na aming pinagpapastoran.
Okay? Kasi kung hindi, ay baka na magkaroon. Okay? Mayroon mga pangyayari. Ang church madalas na nawawala ng pastor. At bago magkaroon ng pastor, matagal yung interval. For example, nagkaroon ng pastor 2 years. Nawala ng pastor 5 years. Karoon ulit ng pastor o ang mga pupunta sa kanila interns. Nagkaroon ngayon sila ng pastor bagong graduate. Anong nangyari doon sa church? Ang nangyayari, sapagkat madalas at mahabang mga panahon na walang pastor ang church nakadevelop ng leadership. At kung mayroon bago, bata na pastor na magpastor doon sa church, siyempre, ito mga matatagal na sila sa church, mayroon na silang mga karanasan sa administration ng church at maging ang kanilang posisyon sa kanilang mga trabaho, ay itong bagong pastor walang experience. So ang nangyayari, nabubuli ngayon yung batang pastor kasi mayroon na mas matatanda sa edad, mas may experience sa iba't ibang uri ng leadership. So, kapag nangyari yan, maaring doon yung dahilan kung bakit ganon ang mga experience ng ibang mga pastor. So, para maiwasan natin yon, tayo sa ating iglesia, kayo bilang mga kalalakihan, mga diakono ng church, okay? Support your pastor so that your pastor will stay longer. And also the pastor does his best na pangalagaan yung church so that vice versa naman yun eh. Diba? Para hindi magkaroon ng ganun mga senaryo sa loob ng iglesia. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for the things that we have learned this morning. Help us to learn more about these principles and apply them in our personal lives, apply them in our individual churches. It is our desire that each one might be able to perform his ministry for the advancement of the gospel of Jesus Christ, for the building up of your kingdom, O God, and most of all, for your glory and honor. Thank you so much for this privilege that we have and time together that we have spent. Father, may you bless each one and bless their churches as well. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Thank you very much.